Yo, what's up? What's up? This is Anver TV again. So maraming salamat sa inyong pagpunta dito sa aking YouTube channel. Siyempre, kung bago pa kayo dito, kung napadaan lang kayo, huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe and click yung notification bell button para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload mga ka-idol. So, ang video na ito mga ka-idol ay ito yung the greatest game ni na Garrett and Thompson versus OKC noong Game 6 ng 2016 Western Conference Finals mga ka-idol. So, kumbaga ito yung tambalan pa nila Westbrook. Kumbaga nandun pa si Westbrook sa OKC mga ka-idol. So, ang video na ito mga ka-idol, hatid natin sa Backscore. So, subscribe natin si Backscore mga ka-idol. So, para mas lalo pa natin maintindihan, sabayan niyo ako na panoorin yung video ni Backscore mga ka-idol. So, kumbaga sana magugustuhan niyo itong video mga ka-idol na panoorin natin. So, maghanap na kayo ng pwesto para sabayan niyo akong panoorin. So, ito yung 2016 Western Conference Finals. Kumbaga, ito yung pinaka-moment na pinakamagandang nangyari sa Splash Brother ng Golden State Warriors, Steph Curry at Klay Thompson. So, wag natin papatagal mga ka-idol. I-play na natin to. Chalmers is waiting. Steph pushing on and drag. Westbrook to the rim. Throws it away. Durant running to the rim. Ang mga plays na ito ang magpapatunay kung paano minamaltrato ni na Kevin Durant at Russell Westbrook ang depensa ng kanilang mga kalabang team. Pero hindi palaging naging ganito ang eksena sa tambalan ng kanilang career. At certain points sa kanilang pangangagat, may isang offensive duo na hindi Ito yung prime Westbrook sa OKC mga ka-idol. Kumbaga ito yung bully pa si Westbrook. tinatablan ng kanilang kamandag. Gaano man kabagsik ang laso ng opensa ng OKC duo, may magpartner na gwardya sa Golden State Warriors na may baong anti-tetano. At sa isang laro noong 2016, gaano man ang dagundong ng atake ni na Westbrook at Durant, ang opensa ng Splash Brothers bumubuhos sumasagitsit na parang ulan at kidlat. Iyan ang babalikan natin ngayon sa box score. Ang Game 6 ng 2016 Western Conference Finals, ang maituturing na greatest game ng Splash Brothers bilang isang hybrid offensive tandem, ang larong nagbigay ng lamat sa pagkakabuwag ng dynamic duo ng Oklahoma City Thunder. Bago natin simulan ng kwento, isang mabilis na commercial muna mula sa sponsor ng ating video, ang basketball enthusiast. Sa pagitan ng OKC Thunder at ng GSW ng Bay Area, ang mga plays na ito ni na Klay Thompson at Stephen Curry ang magpapatunay kung paano nila pinaralisa ang depensa ng Durantula, ng kalabaw ng Congo at ng kangkarot na gwardya. Nagbuhos ang Splash Brothers ng maladilubyong opensa para banlian ang balat at lapnusin ang Oklahoma. Para mas maintindihan natin ang pagragasa ng alon sa opensa ni na Thompson at Curry sa larong ito, balikan natin ang mga konteksto ng pangyayaring nagpabulwak para umagos ang maituturing na greatest Splash Brothers performance. Nang dumating sa NBA si Klay Thompson noong 2011-2012 season, 3 taon na sa NBA si Steph Curry na nagtitinda ng kangkong. Sa tumal at lansa ng kanilang kompetisyon, ang playoffs chance ng GSW maangot amoy laon. Ganoon nga ang nangyari. Dahil ng taong iyon, 40 larong umabsent si Curry dahil sa injury. Bihirang magkadaupang palad sa court ang dalawa. Kaya ang muling nilako ng Golden State kangkong na panat at lanta. Gayunman, hindi kaagad natunugan ng radar ng NBA ang unti-unting nabubuong chemistry ng dalawang mulatong gwardya. Dahil ang iilang beses nilang pagsasama sa sahig ng taong iyon ay sapat ng mitya para pausukin ng isang bagong offensive brand of play na papaso sa liga. Pagkatapos, itinrade na ang ipinaglihi sa tikling na si Monta Ellis bago magsimula ang 2012-2013 season. Si Curry na ang floor general, si Thompson naman ang tirador. Unti-unti nang ipinaglihi ang Splash Brothers sa sinapupunan ng mga GSW fans. At noong December 21, 2012, tuluyan silang iniluwal.
Umire ng hashtag Splash Brothers ang tweet ng isang writer para isilang ang kanilang bagong pangalan. Gamit ang kanilang kakayahang bumutas at manlaslas ng net ng walang ka-effort, umabot na ang GSW hanggang sa second round ng playoffs. At kahit dumapa sila ng 4-2 sa San Antonio, ang kanilang head coach matapang na nag-anunsyo. We talk about Klay Thompson and Steph Curry. In my opinion, they're the greatest shooting backcourt in the history of the game. Madami ang nagtaas ng kilay sa pahayag na ito ni Mark Jackson dahil wala pa naman talagang napapatunayan at hilaw pa ang dalawa. Pero parang nagdilang anghel ang head tactician ng year after year, record after record ang binago ng Splash Brothers sa liga. Noong 2012-2013 season, 483 3 points ang itinala ng birador na kambal. Ang pinakamarami ng isang NBA duo simula nang i-adapt ang 3 points sa NBA noong 1979 mula sa ampunan. Binura nila ang sarili nilang record noong sumunod na taon with 484 at hindi pa nasiyahan, nagbura at muling nagtantos ng bagong records noong year 3 and 4. 4 na sunod na taon ng record-breaking 3-point made ng isang NBA duo, ang pinakamarami sa kasaysayan ng liga. Sa yugturing ito, umusbong si Klay Thompson hindi bilang isang sidekick o kanang kamay, kundi kabilang pisngi ng Splash Brothers na kasama sa pagkampay. Noong 2014, sa bilis ng kanilang mga pulso sa pagkalabit ng gatilyo, animoy bala ang bola, umuusok, umaaso. Kaya di nakapagtataka na napabilang ang dalawa sa US National Team sa World Cup na nanalo ng ginto. Sa pagtungtong ng 2014-2015 season, muntik pang magkahiwalay ang Splash Brothers ng landas nang tangkain ng management na ipalit ulo si Klay Thompson para kay Kevin Love. Mabuti na lang at pumiyok si Curry na kung siya ang tatanungin, mas gugustuhin niyang mapanatili ang backcourt partnership at ituloy ang panunupil. True enough, ang pakikinig sa mungkahi ng 6'2" point guard ang naging tamang tantos sa dulo dahil noong 2015 sumigaw sila ng bingo. Ang 2014-2015 ang naging kanilang breakout season mula sa MVP award ni Curry, 37 points in a quarter ni Thompson, and more importantly, isang kampyonato na tuluyang napisa matapos limliman ng 40 taon. Patuloy ang pag-alagwa ng bangis ng partnership ng Splash Brothers sa pagpasok ng 2016. May 73-9 NBA record sila sa kanilang panunupil. Pero lingid sa kanilang kaalaman, may 2 bardagol sa playoffs, manunuklaw manggigigil. Nakaabang sa kanila ang 2014 MVP na itinuturing na cheat code sa small forward position na si Kevin Durant. May height na malakawayan at galamay na malasampayan. Taglay ni Durant ang bangis ng isang small forward pero may skill level ng isang shooting guard. Sa ibinibigay niya sa mga kupunan na match-up problem, binansagan siya ng liga bilang Slim Reaper. At ang kanyang katandem, ang kikislot-kislot na bulating inasinan na si Russell Westbrook. 5-time All-Star na siya sa liga at 2-time All-Star MVP. Isang rumaragasang trend sa open court, iiwas na lang ang lahat at tatabi. Ang pinagsamang dagundong ng offensive prowess ng 2014 MVP at ng 2017 MVP in the making ang nagsilbing kulog sa mga katunggaling nangangatog ang tuhod. Pero ang Splash Brothers ng GSW hindi nila mapaluhod. Noong regular season, 3 beses natuklap ang kanilang balat matapos banlian ng kahihiyan ng Splash Brothers gamit ang opensang malakidlat. Kaya gigil ang OKC duo na makabawi ng sunggab at kagat. Nang magtagpo ang Warriors at Thunder sa Conference Finals, nakakita ng gintong oportunidad sina Westbrook at KD para pakulugin ang ganti ng api. And true enough, naisalya nila sa gilid ng bangin ang Splash Brothers nang lumamang sa series ng 3-1 ang OKC. 26-point lead ang average na lamang noong Games 3 and 4 sa likod ng mga monstrous performances ng Durantula at ng Gwardyang Kargador. Isang panalo na lang, bawi na ang hapdi sa pagkakalapnos noong regular season. Ang dilema ngayon ay nasa mga birador ng GSW. Masasayang ang 73-9 record na hindi man lang nakarating sa dulo. Pero matapos ang isang team effort noong Game 5 para maidikit ang series sa 3-2. Dito na masasaksihan ng NBA ang greatest performance ng Splash Brothers bilang offensive duo. Nang magsimula ang laban, para bang napasma ang mga kamay ni Steph Curry sa court na hindi man lang makabutas ng basket. Samantalang ang kombinasyon ni Durant at Westbrook nang bababoy na't namumusit.
Mabuti na lang at nakaagapay si Klay Thompson para hindi gaanong indahin ng Warriors ang sakit. Sa second quarter, muling nagtulong ang OKC duo sa pagpitas ng mga puntos. Sa panunungkit ni KD at Westbrook, 13-point lead ang tumamis at nahinog. Kaya akala ng lahat tuluyan ng maghihilot ang OKC ng tiyan sa nag-aambang panalong busog-lusog. Pero bago dumighay ang Chesapeake Arena sa panalong ginigiling ng Thunder, binunsul sila ng Golden State sa pangungunan ng Splash Brothers. 5-3 ang ipinalunok ni Curry at Klay sa nakabukang bunganga ng ring. Baba ang lamang sa 4, may isa-serve pang second half meal. Sa third period, steady pa rin ang laro ni Thompson, pero ang opensa ni Durant at Brody patuloy pa rin sa pag-agos. Pero sa pagkakataong ito, ang 2015 MVP naman ang sumahod para ang GSW di tuluyang malunod. Mukhang kahit anong gawin ng Warriors hindi nila makuha ang lamang. Anumang bira ng Splash Brothers, ang OKC duo nananapak din nananakal. Pero sa pag-aakala ng karamihan na tuluyan na silang mabubuntal, to the rescue si Klay Thompson para sa isang knockout round performance. 5-3 ang pinukpok niya sa fourth quarter na nagsilbing mga pako sa kabaong. None bigger than these two sa harapan mismo ng mga OKC sensations. Thompson, a rainbow three. Klay Thompson with his 8th. And knock it down. A long three for Thompson. Sa larong ito, ang NBA record na 11-3 sa isang playoff game ay nakuha ni Klay Thompson. Parang nagtitimpla lang ng kape sa lamay, hinahanda ang OKC sa burol. At pagdating ng mga clutch moments sa fourth quarter, naubusan na ng panaya ang OKC duo. Samantalang ang 6'6" shooting guard na natiling bangkero. At nang maglaglag pa ng 2 sunod na 3 ang kumpare niyang mulato, tabla na ang laban, sumigaw lahat ng bingo. Nang sumunod na sequence, nag-turnover pa si Brody sabay agaw ni Iggy. Naapuhap si Klay Thompson sa fast break para isalpak ang isang transition 3 sa harapan mismo ni KD. Again, it is Iguodala. Thompson fires for 3. Yes! Lamang na ang GSW, natigagal ang OKC. At sa dulo, ang bank shot na ito ni Steph Curry sa ibabaw ng maskuladong galamay ni Serge Ibaka ang nagsilbing huling pako sa ataol. At nang maagaw pa ang last possession, nagsimula na ang burol. Nagtabla na sa 3-3 ang laban at sa Game 7, tuluyang hinatid ng Warriors ang Thunder sa kanilang huling hantungan. Si Thompson ang nagpahabol at nagbalot, si Curry naman ang nagbuhol at tumapos. 41 kay Klay at 31 kay Steph, at lubhang napamangha ang daigdig sa kung ano ang kayang gawin ng Splash Brothers bilang ultimate backcourt offensive threat. Sa kanilang buong career, 16 na beses nang umiskor ng mahigit 70 puntos ang dalawa. Pero ang larong ito ang maituturing na rurok ng kanilang tambalan dahil with their back against the wall, nagawa nilang bumalikwas at magtindig ng isang historic performance. Parang hindi din angkop na pagkumparahin kung sino ang mas magaling sa dalawa dahil si Klay ay hindi naman sidekick lang ni Steph o si Curry ay hindi naman din supporting role lang ni Thompson. Mahirap ng paghiwalayin ng Splash Brothers sa mga pahina ng NBA basketball bilang dynamic duo na nagbigay sa liga ng panibagong anyo ng offensive weapon. 2 player na pinagbuklod ng mga pintig ng pulsong may pagmamahal sa laro na hindi kailanman mapuputol. Yun mga ka-idol, grabe yung Splash Brother na ito, no? Kumbaga noong 2016, kumbaga ito yung nag-champion na sila kasi yung final ay si Iguodala mga ka-idol. So, grabe itong Splash Brother no time na yun. Kinaob lang naman sila Kevin Durant, saka si Westbrook. So, sana nagustuhan niyo yung video natin mga ka-idol. No? So, maraming salamat. At syempre, mag-iwan ng like and mag-comment and mag-subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe. Maraming salamat sa inyong pagpanood.